So welcome back mga kalapatid sa ating YouTube channel, no. Babatiin ko lang kayo ng maligayang Pasko mga kalapatid, no, at i-update ko kayo dito sa ating loop. Bali, yun nga, tapos na yung norte, pati yung south dito sa ating karera. Sa norte, yun, di tayo pinhalad. Bali, isa na lang natirang ibon natin noon, last lap, Aritaw. Hindi siya nag-clock mga kalapatids, no. Umuwi siya ng third day na yung kalapati nakauwi, grabe. Hindi ko na na-vlog kasi hindi ko na naantay ng ganung katagal yung pagka cut off, di na namin masyadong pinagtsatsagaan abangan yung ibon, no. Kaya hindi ko na naantay, hindi naman siya lumitaw mga kalapatids, no. Bali, inabangan pa rin namin kinabukasan, kaso sa sumunod na araw na siya dumating, no? Bali mga kalapatids, ang topic natin ngayon ay itong mga breeder natin, yan nasa likod yan, no? Bali, may mali siguro tayo sa pag-breed doon, kaya ganun yung ibon natin, kaya nawawala, kaya hindi kinakaya yung karera. So nakakapag-desisyon kami na i-upgrade yung ating mga breederan. Bali, gumagawa kami ng loop mga kalapatids, no, para sa ating mga breeder, kaya yun yung topic natin ngayon, ipapakita ko sa mga kalapatids. Let's go. Yun, bali ito yung mga breeder natin ngayon, yan, no. Bali hindi sila nakakapagpalipad-lipad dyan ng mga kalapatids, kaya naisipan namin gumawa ng mas malaking para sa kanila, yung nakakalipad-lipad sila, para maganda yung kondisyon nila kapag ka-breed natin sila mga kalapatids, no. Papakita ko sa inyo yung ginagawa nating loop. Bali, kasi dito muna, no, papakita na, ayan yung lumang loop natin mga kalapatids, no, yung nakadikit dun sa may sa may bakod yun. Kaso tinanggal na natin yan, dito na tayo. Ito na yung bago nating kulungan mga kalapatids, yan, no? Ginawa pang sampayan ng nanay ko. Pero ngayon lang yan. Sa mga susunod na araw mga kalapatids, aayusin na natin to, tatapusin na. Bali hindi ko na videohan yung mga yung paggawa dito. Attention na mga kalapatids, no. Medyo busy lang tayong tao, kahit wala naman tayong pinagkakabisihan. Yan, teka, punta tayo dito. Wait lang mga kalapatids. Ay ko, putik. Ginagawa mo? Yeah, yun. Yun, bali ito mga kalapatids yung ating loop na bago. Ayan, oh. Meron siyang ABR dito. Ayan, oh. Bali, ang purpose natin dito mga kalapatids, no, for better breeding sa susunod mga kalapatids. Yan, may ABR dito para makakapag-araw-araw sila, makaligo sa ulan. Tapos dito naman may divider, syempre pagka hindi tayo magbe-breed, magkahiwala yung hen at saka kak. Bali ang binabalak namin, dito na rin sana kami mag-breed. Lalagyan na lang namin dito ng mga kwarto-kwarto, kaya yan may siwang. Kasi matatakpan din naman ng kwarto yan, no. Bali, gagawin natin is colony style breeding tayo mga kalapatids, no. Yan, grabe ang maganda tong natin, loop natin na ginagawang bago. Yan. Bali, ang sukat nito mga kalapatids, no, yung haba niya, yung kabuo ang haba. Wait lang. Ginagawa mo? Yan, yung kabuo ang haba niyan hanggang dun sa kabilang dulo is 8 feet mga kalapatids. Tapos yung taas naman nila, ito lang yung sa flooring mga kalapatids, hindi kasama yung paa. Bali ang taas nito ay 6 feet naman mga kalapatids yan. Magmula dyan sa kanto na yan hanggang dito, sa kanto dito sa baba, yan 6 feet, makakalipad sila ng 6 feet dito. Tapos dito naman mga kalapatids, dyan sa bakal na yan hanggang dito is 4 feet, no. Bali ang natin dito is 8 by 6 by 4. Tapos ang ABR natin ito, ang natin sa ABR syempre yung ito yung steel matting na 1 by 1 para hindi sila namimilay kapag umaapak sila. Bali yun sa taas, ginawa rin 1 by 1 kasi gusto ata din nila dito na maglagay ng trapdoor. Kung sakali lang naman, pero hindi pa sigurado dahil meron pa tayong loop doon, no. Pero pang breeder talaga to mga kalapatids, no. Ayan, ang ganda. Sana matapos na to kasi ang
kulang na lang dito itong gilid nga, yang gilid, pati yung doon sa kabilang gilid. Yun, pati yung bubong. Bali malapit na ito matapos mga kalapatids, no? Yan, bubong na lang, tas dalawang gilid. Para sa ating better breeding next season, no? Mga kalapatids. Baka sa January, bago mag January, tapos na to. Yun, no? Unti-unti lang namin. Bali, sasabihin ko yung gastos sa inyo sa susunod mga kalapatids kapag natapos na namin tong itong loop natin na to, yung pang stock natin tsaka pang breeder. Yun. Papakita ko naman sa inyo mga kalapatids yung yung ibon natin na nag-see you tomorrow. Ayun, pwedeng gawin natin doon, no? Pero maganda naman yung kondisyon niya, eh. Teka, puntahan natin doon sa taas mga kalapatids. So yun mga kalapatids, nandito na tayo sa taas, no, sa may ating flyer slope. Grabe, hiningal ako pag-akyat. Bali ito yung ibon natin mga kalapatids na sinali na kasi sa norte. Sa isa na nabubulol tayo, no? Ayan, yan yung ibon na sinali natin sa norte, yung white feather na yan. Bali akala namin nung una siya yung dumapo sa poste, kasi may dumapo sa poste nung nag-aabang kami. Hindi ko na na-vlog. Na-vlog ko siguro yung, kaso nga lang nagka-problema. Parang corrupted file yung yung video, kaya hindi ko na rin na-edit. Pero nakapag-vlog ako nun. Tapos nagloko na yung cellphone ko, pagpasensyahan nyo na. Kaya ngayon kinikwento ko na lang. Bali ito mga kalapatids, ang ibon na yan, hinagis yan sa Aritaw. Dapat sa kasi ihahagis yan, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kaso hindi pinadaan yung ating truck. Hindi pinayagan na na makatawid dun sa checkpoint na papunta ng Bayumbong. Kaya nagpasya na lang na ibaba ang ibon, ang release point sa Aritaw at at Santa Fe, boundary nun. Boundary nung bali dulo ng Santa Fe, bungad ng Aritaw, yun. Bali doon ini-release yung ibon natin 170 kilometers. Bali na pa sila mga kalapatids, na hold pa sila doon. Ang naging release time natin 10:10 na nun mga kalapatids, Tapos kasi pangit panahon doon, makulimlim tapos makapal yung fog. Pero nakapagpaklak sa atin no, na dito sa club ay 24 piraso ba? 24 piraso ang nakapagpaklak out of 158. Yun, grabe. Sayang hindi tayo pinalad mga kalapatids. Pero okay lang yan, bawi na lang tayo sa susunod. Kaya nga tayo naggagawa ng malaking breederan para sa ating breeder mga kalapatids yan, para maganda yung kondisyon nila kapag sinalang sila. Grabe maganda tong natin, kasi naaarawan, tapos na uulanan, kung gusto nilang maligo pwede. Pero hindi pa yan mga kalapatids finalized. Mga pa lang yan, siguro 70% na siya, kasi yung mga steel matting okay na yung hati na lang sa ABR yung yung wala dyan, yung hindi nakakabit. Yan. Sa ngayon sampayan muna siya mga kalapatids, no, hindi muna siya kakulungan. Pero pagka may mga kalapate na dyan, syempre hindi na si mama makakapagsampay dahil madudumihan lang ng kalapate ang ang labahin niya. So yun mga kalapatids, that's it. Pansit muna ngayon sa araw na to mga kalapatids, no. Merry Christmas sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na, wala pa akong ekstrang ibon na mapaparapol. Kapag ka nag-breed yung pangako ko, magpaparapol ako. Siguro mga isa muna mga kalapatids, kasi tignan nyo naman yung resulta ng ating kalapate, hindi maganda. Gumulong tayo ngayon sa norte mga kalapatids, no. Napakalapit pa lang nung kumpara sa mga derbihan. Hindi na kinakaya ng ibon natin sa norte. Pero ganun pa man sa south, no mga kalapatids, nakasungkit tayo nga pala ng third overall champion mga kalapatids. Yan, ipaplash ko sa screen yung yung trophy at saka certificate ng ibon natin na isa dito, yung hen. Doon ngayon sa south, yung laging nananalo sa pooling, si 16K nga yung tawagin namin, kasi nanalo siya sa side beta ng 16,000 mga kalapatids. Yun, bali hanggang dito na lang mga kalapatids yung yung video natin, no. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking upcoming videos, no.
Bali hanggang dito na mga kalapatid, sa susunod i-update ko kayo ulit. Peace.